Hello po mga ka-OFW sa Bahrain Vlog dyan. Ang oras po dito sa Bahrain is alas 3 po ng hapon. At kami nga po ay naglalakad-lakad dito banda sa Gudaybiyah, Bahrain. At para mag-check ng kung ano-ano dahil pauwi na ng Pilipinas ang aking kasama na si Miss Maika. Maraming salamat nga po pala sa inyong lahat. Thank you so much po sa pag-subscribe sa aking YouTube channel, OFW sa Bahrain Vlog. Siyempre maraming salamat din po sa pag-play ng aking mga videos. Nang dahil po sa inyo ay na-monetize na po ang aking YouTube channel. Kaya maraming salamat po. Mga po pala yung view sa araw ng Gudaybiyah, Bahrain. Marami po ditong mga Filipino, halos kaliwat kanan po ang iyong makakasalubong dito, lalo na paggabi is mga Filipino. Parang nasa Maynila lang pag nasa atin ngayong umaga kasi wala masyadong naglalakad dahil halos nasa trabaho ang lahat. Pero paggabi po kayo nadaan dito, at kanan po ang inyong makakasalubong ay puro Filipino. Halos ito po yung sentro ng Bahrain. Yan dito na po lahat ng bilihin ng mga Filipino foods. Marami po ditong mga Filipino restaurant, mga Filipino products at kung ano-ano pa na galing sa Pilipinas. Kapag dito ka binagsak ay parang nasa Pilipinas ka lang. Ito lang naman na area yung may pinakamaraming Filipino. Yun nga lang, crowded talaga dito at saka halos wala kang maparkingan kapag dito ka nakauwi pag walang parkingan ng iyong building. Kaya yung iba nating mga kababayan na may mga sasakyan ay nasa ibang area po sila. Pag naglalakad ka po, feeling mo parang nasa Pilipinas ka lang. May gusto ka mang kainin na namimiss mong mga pagkain ng Pilipinas ay marami po ditong mga restaurants na pwede kang pumasok. Meron pong mga pasok sa budget naman at syempre meron din namang medyo mahal. Pag gusto mo din magluto, napakarami po ditong nagtitinda ng isda sa mga gilid-gilid lang. Kasi yung fish market nila dito, kailangan mo pang sumakay ng taxi papunta doon. Pero pwede din naman lakarin sa umaga. Depende sa iyong area kung saan po kayo nakatira. Nga po yung Lulu Hypermarket, yung dating Dasman, na ngayon ay ginawa na nilang Lulu Hypermarket. Dumaan nga kami dito sa loob ng Nisto para makapag-check at makabili ng chocolate si Miss Mika para baunin niya pa uwi. Ang ganda at ang linis sa loob ng Nisto. Ang ganda ng kanilang pag-display ng kanilang mga products. Well organized po talaga siya. Kaya malinis tingnan at hindi po nagsisiksikan ng mga customers. May pong naka-offer. Ang ganda magpa-package na naman. Wala pa tayong budget dyan at marami nga ditong mga bigas. At ito na nga sa loob kami ng Nisto naglalakad. Naghahanap po kami ng mga gusto niyang bilhin. Siya nga po si Miss Mika, ang magandang dilag. Siya po ay kababayan ko sa Pilipinas. At dahil siya ay graduate na dito sa Bahrain, kaya uuwi na siya. Excited na nga siya makita ang kanyang pamilya. Pitrip sa'yo Mika, mamimiss kita. Ang dami pong nakasale dito sa loob ng Nisto, ang hirap pumili. Kaya nahirapan po siya kung anong klaseng chocolates ba ang kanyang bibilhin. Ganun na talaga tayong mga Pilipino, basta't pauwi tayo, meron talaga tayong bit-bit. Kahit konti lang, kahit ano lang dyan, basta't meron tayong pasalubong. Para sa ating pamilya, kung hindi man para sa ibang tao. At hindi rin natin obligasyon magdala ng pasalubong para sa ibang tao. Dahil may maibigay ka man o wala, ganun din naman may masabi pa din sila. At isa pa, wala naman silang pinabaon sa atin nang tayo yung umalis. Lalong-lalo na walang magpapautang sa'yo kapag nasa Pilipinas ka pa lang. Pero kapag nasa abroad ka na o galing ka na sa abroad o pauwi ka na, ang bango-bango muna sa mga tao sa Pilipinas. Sila pa mismo ang mag-offer sa'yo ng pautang o di kaya iayain ka pa nila para mag-merienda. Pero kapag mag-for good ka na o hindi ka pa nakaalis, parang wala silang nakita. Pero kapag nakaalis ka na, tudo pangangamusta na yan. Isi-search ka pa sa Facebook para i-add nila. Ganon talaga ang mga Pilipino. Kaya pag tayo walang budget, pwede tayong umuwi at wag nating isipin ang ibang tao. Ang mahalaga ay mapasaya natin ang ating pamilya. Meron tayong maiabot sa ating pamilya. Pauwi lang tayo ng safe ay malaking bagay na po yan. Pero naman sa may mga extra budget, mga nakaluwag-luwag, may mga ipon. Maganda din po yung may pasalubong ka kahit papano. Kasi mas maganda po at masarap sa pakiramdam yung mapasaya mo yung ibang tao. Pero kung tama lang din naman, unahin na lang natin ang ating pamilya. Kasi nga
sa ating pamilya pa lang ay halos kulang na din. Maganda na ring nauwi sa Pilipinas kahit wala tayong masyadong ipon. Ang mahalaga ay makasama natin ang ating pamilya at makita natin sila. Aanhin mo man ng maraming pera kung hindi ka naman masaya sa buhay at hindi mo rin naman ramdam ang iyong pamilya. Hindi po nating isipin na yung pera ay nauubos yan. Hahanapan niya ng paraan ng nasa taas para mawala sa iyong mga kamay. Kaya maging mabait po tayo, wag po tayong magmataas. Lalong-lalo na po wag po tayong maging madamot kapag meron po tayo. Kung sino pa talaga yung walang-wala, kung sino pa talaga yung mga walang budget, yung mga kapos o tama lang sa buhay, sila pa talaga yung mga taong mapagbigay, yung mga taong nakakaintindi sa ating mga sitwasyon. Kami palabas na nga ng nisto ni Miss Mika at dadaan pa kami sa isang bilihan ng sweets at siya nga'y napatawa ng napadaan dito dahil sa mga naka-design dito sa labas ng coffee shop ng isang restaurant. Kaya napatawa si Miss Mika kasi nahanap namin ang aming kamukha at kami nga'y nagwa-one-to-one-to muna kasi maaga pa naman. Naghahanap kami ng sweets na makainan. Ito na nga ang tinatawag nila dito sa Bahrain na gimat. Masarap po siya, lalong-lalo na kapag bagong gawa. Ayan si Miss Mika, tuduposing muna abang inaantay namin ang aming order. Papatikim ko muna sa kanya ang tinatawag na gimat. Sambusa, may buwang sambusa, tapos may isa ka pang bibili na parang sweet balls, kaso ano din, patatas ang laman. Bago pa man siya umuwi ng Pilipinas. Pero sabi nga niya, nakatikim na siya at medyo marunong pa nga siya magluto nito. In-explain pa niya sa akin kung ano-ano yung mga ingredients, pero hindi ko naman magets. Pero pangit na ito pag ano? Malamig. Mainit lang naman, masarap ba? Eh oo nga, maano pala, walang asukal. At nag-order nga kami dyan ng 2 karakti. Ayan, nilagyan niya ng asukal kasi medyo natabangan daw siya. Ang hirap ubusin ng ang gimat, napakarami kasi siya. At matamis kasi masyado. Kaya matagal naming naubos at pinaubos ko nga kay Mika. Nakailang buhos ng asukal nga si Mika dyan sa kanyang karakti kasi natabangan siya. Tapos bandang huli, ayaw niya rin namang palang inumin. Parang nag-aaksaya lang talaga tong si Mika. At after nga nito, nauna na namin yung sweets. Uuwi kami para magluto ng piniritong isda. Pinapili ko siya kanina kung ano ba yung gusto niya, kung liver ba o isda. Sabi naman niya mag-isda na lang kasi na-miss na niya ang piniritong isda. Kaya kami nagmamadali din dito para makapagluto na din. At kakain kami ng dinner. Baliktad nga, nauna pa yung sweets namin. Pero walang problema sa amin yan kasi pareho kaming mahilig sa kanin. O si Mika, napakarami kumain yan. Di po uso sa amin ang diet dito. Kaya nga'y masiyahin kasi na-excite na siyang umuwi. At nagkukwento nga dyan sa akin si Mika na mag-ingat ka. Mag-ingat daw tayo, mag-ingat daw ako sa mga kapwa Pilipino dahil ang kapwa lang din ang hihila sa atin pababa at ang kapwa lang din naman ang sisira sa atin. Mukhang totoo nga yan kasi based on my observation, marami pong nangyayaring ganyan dito sa abroad. Yung kapwa mo din talaga ang hihila sa'yo. Hindi mo talaga maiwasan ng inggit. Kahit kapwa Pilipino pa, gagawan ka talaga ng storya. Gagawan ka ng mali para lang sila mapabuti. Tama lang yan sinasabi mo, Mick. Kasi nakikita ko rin yan sa mga paligid. Ganyan na ganyan talaga. Ang babait kapag nakaharap, pero pag nakatalikod ka, humanda ka na. Kaya sa abroad, kailangan palaban ka din. Hindi dito usong pabait-baitan kasi aapak-apakan ka lang. Kaya dapat sa abroad, marunong kang lumaban. Lesson learned na lang, Mick. At kinabukasan nga ay nakauwi na si Mika. Nasa Pilipinas na siya. At ako na may pumunta uli dito sa Gudaybia. Ako'y naglalakad-lakad dito para makapag one-to-one para naman makapag-exercise ang ating mga tuhod. Dahil sa ako ngayon nagkakaedad na, kaya kailangan ko mag-exercise. Kailangan ko mag-walking gabi-gabi. Ang ganda dito sa Gudaybia kasi andito na lahat at halos Filipino ang iyong makakasalubong.
kung halos andito nakatira yung mga Filipino. Ma-crowded nga lang siya, kaya mas gusto ng ibang mga Filipino, lalo na yung may mga sasakyan. Doon sila nagre-rent sa labas ng area na to. Pag dito napakaingay at saka crowded talaga, wala ka halos maparkingan. Dahan lang kasi dito, andito na lahat ng mga Filipino products, Filipino restaurant, halos andito na din po sa Gudaybia. Pero pag ako lang, mas gusto ko pong magstay dito sa area na to. Kahit ma-crowded siya, kasi nga nakikita mo kaliwat kanan ay puro Filipino. Lahat ng mga gusto mong products, kahit anong pagkain, ayan dito lang sa area na to. At ako nga'y pumasok dito sa isang cosmetic shop. Ang sales lady dito ay isang Ilongga, isang kababayan natin na Ilongga. Kaya nag-try lang ako ng mga tester nila dito. At paglabas naman sa shop na to ay medyo may kakaiba. Dahil kababayan natin ng sales lady dito, walang problema mag-try. Naman pag pumasok, lalabas ka talagang maganda. Ang mga products po nila ay galing Thailand. Kaya ang pangalan ng shop nila ay Thai Shop. Ito pong shop na to ay malapit lang po ito sa dating Desman, sa Lulu Hypermarket. Kaya sa mga mahilig dyan magpaganda, mahilig sa mga beauty products, pwede po kayong pumunta dito kasi marami po ditong pagpilian, pampaganda, pampaputi, pampakinis at kung ano-ano pa. Depende lang po yan kung hiyang sa atin ang mga products na ating bibilhin kasi iba't ibang type naman ng skin natin. At ako nga dyan ay nag-check lang, baka sakaling may magustuhan. Marami din sana akong nagustuhan, kaya lang wala pang budget. Kaya tsaka na lang ako bibili pag may budget na. Kain ko muna ang aking pamilya sa Pilipinas bago pa man ang aking sarili. After ko nga dito sa Thai shop na to, sa cosmetic shop, ay pumunta ako kay ate. Binisita ko po si ate pero lagi naman ako andon. Ate Ve na nasa Ukay-Ukay. Ito po yung shop, Lucky Horseshoe, na nasa Gudaybia, nasa Ukay-Ukay na area lang. Matagal na po itong si ate nag-Ukay-Ukay. Siya na po yata ang pinakamatagal. Siya din yata ang pinakaunang Ukay-Ukay dito sa Bahrain. Ayan po si ate Ve, long time friend ko na siya. Ganda niya, walang kupas. Hindi mo akalaing may edad na siya. Chika-chika nga kami. At after nun ay umalis na din ako kasi medyo gabi na din para makapagpahinga na rin kasi may trabaho pa kinabukasan. Wanto-wanto nga ako dito. Dudumaan muna ako dito sa isang Filipino bakery para bumili ng pang breakfast kinabukasan. At marami nga po silang luto, bagong luto. Marami silang klase na ng tinapay. Meron din pong siupaw. Ang favorite ko dito sa bakery na to is hopia. Ay nagwa-wanto-wanto na kasi maghabang ako ng taxi pa uwi. Uuwi na ako kasi masyadong gabi na. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much po sa pag-subscribe sa aking YouTube channel, ang OFW sa Bahrain Vlog. At meron nga po ditong parang nasa Pilipinas lang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much po sa pag-subscribe.